Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pinangunahan ng tatlong dating pinangaralan para sa pagpili ng mga player na idadagdag sa PBA 50 Greatest Players bilang paghahanda sa ikagintong anibersaryo ng liga itong darating na Abril 9. Inanunsyo ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang mga dating most valuable players na sina Alan Caidic, Ramon Fernandez at Atoy Co ay magiging bahagi ng komite na tutukoy sa 10 players na isasama sa prestiyosong listahan. Kabilang din sa komite sina champion coach Dante Silverio, dating commissioner Sonny Barrios, ang mga dating sports editor na sina Ding Marcelo, Al Mendoza, sports editor Nelson Beltran na presidente din ng Philippine Sports Writers Association o PSA at mga veteranong broadcaster na sina Quinito Henson at Andy Howe. Magpupulong-pulong ang 10-man panel sa Pebrero 6 kung saan ang miyembro ay susuriin ng mga players kada batch simula pa noong 1975. Dagdag naman ni Marshall na imumungkahin niya kaagad na idagdag si San Miguel big man Junmar Fajardo pagkaraang maging kauna-unahang player ng liga na makakuha ng 8 MVP awards. Noong 2014, pinangalanan ng liga ang 15 karagdagang players para sa 40 greatest players kung saan pinangunahan ni na James Yap at Mark Caguioa ang listahan. Kabilang din sa listahan sina Danny Ildefonso, Willie Miller, JJ Helterbrand, Asi Taulava, Eric Menk, Kelly Williams, Arwin Santos at Jimmy Alapag. Sinama din sina Mark Pingris, Jason Castro, Chito Loizaga, Kirby Raimundo at Marlo Aquino pagkatapos magkaroon ng Special Selection Committee na pinangunahan naman ni na Robert Jaworski at Freddie Webb. Bago sila pinangaralan na kasama sa 25 greatest players noong taong 2000 sina Jaworski, Caidic, Fernandez, Co, Jerry Cordillera, Alvin Patrimonio, Johnny Abarrientos, Bogs Adornado, Renato Agustin, Francis Arnaiz, Ricardo Brown, Hector Calma, Philip Cesar, Kenneth Doremdes, Bernie Fabiosa, Danny Florencio, Alberto Gidaben, Freddy Hubalde, Jojo Lastimosa, Lim Eng Beng, Samboy Lim, Ronnie Magsanok, Vergel Meneses, Manny Paner at Benji Paras. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Linampaso ni Filipina tennis star Alex Ayala si Sara Saito ng Japan 6-1 at 6-0 para pumasok ng second round ng LNT Mumbai Open Tennis Championships na ginanap sa India. Hindi katulad ng kanyang nagdaang laro na sagad-sagaran ang laban, halos hindi man pinagpawisan ang 19 anyos kung saan dinominan niya ang mas nakababatang kalaban sa larong inabot ng 1 oras. Susunod na mga kalaban ni Ayala ang magwawagi sa pagitan ni 6-seeded Nao Hibino ng Japan at kapwa Hapon na si Mai Hontama. Nito lamang linggo ay nasa ika-137 ranking sa Women's Tennis Association o WTA singles si Ayala, dumulas ng 3 ranggo mula sa ika-134 nitong nakaraang linggo. Umaasa si Ayala na mapapanatili niya ang kanyang magandang laro at makakuha ng kanyang kauna-unahang WTA title. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kakalembang ang mga kampana sa dalawang magkakaibang araw
kung saan naghahanda na ang sports couple na sina Michelle Gumabaw at Aldo Panlilio para sa 2 araw na kasalan na inaasahang gaganapin sa Pebrero at sa Marso ngayong taon. Nitong nakaraang taon lamang na-engage ang dalawa. Sa isang panayam sa Miss Universe Philippines Coronation Night sa Quezon City, ipinahiwatig ni Gumabaw ang kanyang excitement sa mga seremonya habang malaking hamon naman ito sa pagpaplano ng kasal sa kalagitnaan ng volleyball season. Habang ang detalye ng kasal ay nananatiling pribado, kinumpirma ng Creamline Coal Smasher star na 2 ang tema ng 2 seremonya. Kahit nalalapit na ang kanyang kasal, committed pa din si Gumabaw sa kanyang karera sa volleyball at sinabing pagpapatuloy niya pa din ang kanyang paglalaro kahit pagkatapos ng kanyang kasal. Bukod sa pagiging atleta, kilala din si Gumabaw sa mga patimpalak sa pagandahan. Naging Miss Universe Philippines Quezon City si Gumabaw at nagtapos sa top 5. Sa ngayon, nakatutok si Gumabaw sa pangunguna sa Creamline na kasalukuyang wala pang talo sa Premier Volleyball League o PVL na may imakuladang 7-0 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.